ng pansinin niyang sira ulong digong na yan, pathological liar, may sira pa sa utak, nagtatapang-tapangan, mahilig manakot ng tao kaya takot ang taga Mindanao sa kanya. Hindi pwede pansinin kasi alam po ninyo, ito pong si Rodrigo Duterte, malakas po ito sa pagkasenador. Pag hindi po natin siya pinansin, marami pa pong mauuto ito na buboto sa kanya sa 2025 kapag tumakbo po siya. Yun po ang esensya kung bakit po natin every now and then tinatopic si Rodrigo Duterte para i-discourage po ang ilang mga botante. Lalong-lalo na yung mga bagong botante pa lamang sa kasalukuyan. Yung mga teenager na nakapagparehistro, 18, 19-year-old, baka maniwala po rito sa tapang-tapangan kuno nitong si Rodrigo Duterte. Kaya I beg to disagree, Elisa Vasquez, hindi po pwedeng hindi natin pansinin si Rodrigo Duterte. Sino pa po ang nandyan? Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga manonood. Yun po ang primary reason kung bakit po natin dapat every now and then tinatopic si Rodrigo Duterte para yung mga bagong botante po hindi nila mauto. Dahil kapag hindi po natin yan iladlad sa harapan ng publiko, baka madala sila sa panonood sa TikTok na akala nila napakatapang nitong si Rodrigo Duterte at tumutupad sa kanyang mga pangako, pero hindi naman pala. O di nauto sila, kasalanan natin ngayon yun dahil wala tayong ginawa. Ngayon, punta po tayo dito po sa ating tatalakayang balita. Ayon po dito sa balita, kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas ang umapak diyan po sa basilan, walang iba kung hindi itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kung mali po ang balita, i-correct niyo po sila. Pero sa ngayon, panghawakan po natin ang balita mula po sa UNTV. Pakinggan po ninyo ang balita na ito, mga tol. Nagtala ng bagong kasaysayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado, March 2 bilang kauna-unahang presidente ng bansa na bumisita sa lalawigan ng Basilan sa Mindanao. Kinilala ng Pangulo sa kanyang camp visit sa 64th Infantry Battalion ang mga hakbang ng militar upang mapalakas ang seguridad sa rehiyon, habang ipinaabot naman ito ang kanyang tiwala sa kakayahan ng grupo na mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Hinimok din ni PBBM ang mga hukbo na siguruhin ang pagkakaroon ng mapayapang eleksyon sa Basilan sa susunod na taon. Napakinggan niyo po yung balita at sinasabi po dyan, kasaysayan muli para kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po siya ang kauna-unahang Pangulo ayon sa balita na dumalo o tumapak diyan po sa lalawigan ng Basilan. Nitong nakaraang araw, kasaysayan din po ang itinala ni Pangulong Bongbong Marcos na kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagsalita sa Parliament po ng Australia. At alam niyo mga tol, ito pong ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pagpapakita po ito ng tunay na malasakit para sa lahat po ng mga Pilipino. Nakalulungkot siguro kung panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, itong si Dr. Yumol, kilala niyo po ba siya? Siya po yung nakakulong ngayon dahil po nakapatay siya ng 3 katao. Pero before that, itong si Dr. Yumol, matindi po ang patriotism po nito sa bansa natin. Kasi talagang nais niyang mapabuti ang kanyang mga kababayan diyan po sa may Basilan. Kung hindi ako nagkakamali, Lamitan yata. Ang Lamitan po ba ay bahagi po ng Basilan? Nagsumbong po siya sa Duterte administration kung tungkol po sa talamak na kalakaran ng illegal na droga sa kanilang lalawigan. Pero pinakinggan po ba siya? Hindi po siya pinakinggan. Ang nangyari po ay itong Duterte administration, isinawalang bahala lamang yung mga sumbong nitong si Dr. Yumol. Kaya instead na mapabuti ang kanyang kalagayan, makatulong sa kanyang lalawigan, napagtangkaan pa ang kanyang buhay ng hindi lamang isang beses, kung hindi napakaraming beses. At dahil po doon, maaaring na-depress itong si Dr. Yumol, kaya po nakagawa na ng hindi maganda at inilagay na po ang batas sa kanyang mga kamay. Pero kung pinakinggan lamang siya ng Duterte administration that time, tungkol sa di umano'y kalakaran ng illegal na droga doon po sa lalawigan nila,
baka hindi po nangyari na meron pong napatay na 3 katao. Ngayon, talon tayo kung gaano katapang daw itong si Rodrigo Duterte. Ang point kasi natin dito, kung mali man ang balita, yung katapangan na sinasabi nitong si Rodrigo Duterte. Gaano siya katapang, pinagmumura niya kung sino-sino. Pero yung katapangan niya ba ngayon na yan, na ipapakita niya para harapin yung mga pagkakamali di umano'y na ginawa niya sa mga nakalipas na taon? Hindi, sapagkat hanggang sa ngayon umiiwas po sila. At ang kinakatwiran lamang nila, hindi daw po sila nasasakop ng International Criminal Court. Balit tanawan natin ngayon ang mga pananalita nitong si Rodrigo Duterte sa harapan po ng publiko kung paano niya inuuto ang mga Pilipino na siya ay talagang strongman. Pero tingin po natin hanggang sa salita lamang. Kung siya man ay nagsasagawa ng mga bagay-bagay na kanyang sinasabi, hindi natin alam kung talagang makatotohanan yon. Pero malamang sa malamang, nag-uuto siya. Katulad po ng sinasabi ni Arturo Las Cañas na sila'y inuutusan para magpapatay ng tao. Balik tanawan po natin ang mga video na ito, mga tol. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Oh, putang ina ka, umuwi ka na. Yung Prime Minister ng Australiano, nilate nila, pinahan nila na ito. Pag nagalit ako, kasi rape? Oo, isa rin lang. Pero, makaganda. Dapat, ang mayor muna ang mayor. Grabe, no, mga tol? Ganyan ang in-established na kultura nitong si Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon na panunungkulan niya sa Pilipinas. At dekadang panunungkulan nila sa City of Davao. Tuwang-tuwa ang mga tao na nakakarinig sila ng mga ganitong pang-aalipusta, partikular sa mga kababaihan. Pagmumura sa tao ng, I could say siguro tao ng Diyos kasi hindi ako Katoliko sa lingkod ng Diyos para mas safe tayo. O minura niya yung pinakamataas na lingkod ng Diyos sa simbahang Katoliko. Minura niya ang dating presidente ng Estados Unidos. Pero yung mga taga-suporta niya, palakpakan pa. Tuwang-tuwa pa sila na yung Pangulo ng Pilipinas, ganito ang sinasabi, ganito ang ginagawa, at proud na proud pa sila dyan. Kaya hindi tayo magtataka ngayon, mga tol. Merong isang vlogger, nakita ko lamang po ito, kay Carl Clea, isingit ko na rin. Merong isang vlogger na supporter nitong si Rodrigo Duterte, di umano'y kayo na ang humusga kung manyakol ba ito o hindi. Kasi sa post nitong si Carl Clea, parang ganon ang sinasabi dito. Manyakis ba itong si Badong Aratiles? Badong ba Aratiles ang pangalan ng vlogger na yon? Ito po. Tingnan nyo po ito, mga tol. Ilaki po natin. Dito tayo. Yan sabi ni Carl Clea sa kanyang YouTube channel. Nanood ako kay JIL Review TV today. Kaya nalaman ko minura pala ako ni Badong. Ito nga, Badong Aratiles. Nagkaayos man kayo ni Kathleen, hindi mo makakaila na nung nangyari ang pangmumolestya mo, grabe, di ba? Like follower, ganun pala yon. Hindi niya nagustuhan yon. Basahin mong mabuti ang mga messages niya. Sinasabi mo ba, nagdradrama lang si Kathleen? Meron siyang live-in boyfriend at the time na mangyari ito. Bakit niya gugustuhin na may isang katulad mo, may asawang tao, hahalik sa leeg niya at sa mga dumedepensa kay Badong? Yan ba ang beso-beso sa inyo? Halik sa leeg? Hindi tayo magtataka ngayon, mga tol, na merong ganitong uri ng vlogger at perhaps mga follower na bastos sa mga kababaihan dahil yung sinusunod nila ay ganun din ang pag-uugali at asal. Tahu ka ron naman doon.
order bag ko na mayor. Bilang daw mo pat yun. Silo na mo sa bisong. Wala yung bisong, wala may silbi. Kung ingon ka ba, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong kasawa? Sabi? Kung sama ng inyong kuhan, may vaccinitis o wa? Paho, Robra. Tuwan-tuwa pa sila, no? Ewan ko kung anong uri ng mga supporter ang ganito. Alam mo nang mali yung sinasabi nung nasa harapan mo, napakabastos, nanlalait ng ibang tao, inaalipusta ang mga kababaihan, pero ultimo mga kababaihan, tawa pa ng tawa. Hinahalikan ang isang babae sa harapan ng kanyang common law wife, nagtatawanan pa sila. Nak ng teteng na yan, napakabastos talaga. Ganun eh. How's the vagina of your wife? Is it smelling or not smelling? Give me the report. Yung mga adik ko dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Kung anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado masakit. Kaya may order rin sa dyan. Shoot to kill. Wala po kialam dyan sa human rights. I don't give a shit kung anong gusto nila. Unfair to kill you. Diyan bilib na bilib ang mga DD shits eh. Diyan bilib na bilib ang mga DD shits. Yung puro pagpapapatay. Mga anak ng teteng kayo, mga DD shits kayo. Nakakita na ba kayo ng tao na naghihingalo dahil may tama ng bala? Naranasan nyo na bang matalsikan ng dugo sa labi? Nakikita nyo ba? Naranasan nyo na ba na yung tao nagmamakaawa o nahuwag siyang patayin? Alam nyo ba kung gaano kalalim ang konsensya na babalot sa iyo doon? Hindi nyo pa naranasan yan. At sana wag na pong maranasan ng iba pa. Anak ng teteng kayo, tuwang-tuwa kayo dahil merong dating Pangulong Rodrigo Duterte na ganito ang paninindigan sa kanyang panunungkulan. Kaya libo-libo ang namatay sa Pilipinas eh. Dahil sa mga ganitong pronouncement nitong si Rodrigo Duterte. At huwag nyo akong questioning dyan dahil bahagi ako ng tukhang. Pulis ako dati nang ipinatupad ang unong bugso ng tukhang. Tandaan nyo yan. Go out and I will protect. Nakikita nyo ba yan? Ha? Kung may mga kamag-anak kayong pulis, magtanong kayo kung sasabihin nila sa inyo. Pero hindi ako magsasalita. Kung ano yung naiisip ko, marahil ganun din ang naiisip ng mga nag-iisip ng tama. There's a 3 million drug addict. I'd be happy to slaughter him. Now, kung tayo'y titigil, katulad nung sinasabi ng isang manonood natin kanina, na wag na daw pansinin itong si Rodrigo Duterte, mali po yun. Pasensya na po kayo. Hindi po tayo dapat tumigil dito. Ako, may mukha ako. Alam ninyo kung ano ang tunay kong pangalan. Nakalagay po dito. Pinataya ko rin dito, kaligtasan ko. Napakarami rin pagbabanta sa buhay ko, kahit hindi seryoso. Yung mga DD shits. Kaya nga inop ko na lang yung comment sections ay yung inbox ng aking mga pages eh. Kasi kaliwat kanan ng pagbabanta nila dun. Pero hindi ko yun pinapansin na lamang. Kasi bakit? Pag pinansin ko yun, baka matakot ako eh. At tumigil ako sa ginagawa ko. Hindi natin dapat itigil ito mga tol. Dahil si Rodrigo Duterte pwede pang maging senador. Ang kanyang anak pwedeng maging presidente. Di nyo ba naiisip yon? Na kung muling makakabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte, mauulit ang mga nakita po ninyo? Mauulit ang naging karanasan ko? Huwag na natin pahintulutan na maulit pa ang ganong maling kasaysayan sa Pilipinas. Kaya suportahan po natin ang ating Pangulo
na rumirespeto sa rule of law, na rumirespeto sa karapatang pantao. Kung mali man ang balita na sinabi dito kanina, I stand corrected. Pero still si Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi taga Mindanao, tumapak diyan po sa Basilan. Ulitin natin ang balita, baka sabihin nyo fake news ako eh. Balita po ang pinagbasihan ko rito. Nagtala ng bagong kasaysayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado, March 2 bilang kauna-unahang presidente ng bansa na bumisita sa lalawigan ng Basilan sa Mindanao. Kinilala ng Pangulo sa kanyang Camp Visit. Napakinggan ninyo, kauna-unahang Pangulo daw po ng Pilipinas na bumisita sa lalawigan po ng Mindanao. Kung mali yan, sisihin nyo po ang UNTV. Pero pumunta po tayo doon po sa particular ng balita na yan. Unahin muna natin ang Facebook post nitong Presidential Communications Office. Sa panabang si Kasanyangan Peace Offering, ngayong araw, o noong March 2 po yan, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang potensyal ng Basilan na maging Food and Fisheries Production Center dahil sa matabang lupa at madalang na pagbagyo. Kinilala din ng Pangulo ang pagtutulungan ng mga sektor para sa kapayapaan ng lalawigan ng kanyang masaksihan ang decommissioning ng 400 na armas sa lugar. Sinira po ang mga baril dito, yung mga isinuko pong baril ng mga rebelde. Ito po yung particular niya, no? PBBM witnesses decommissioning of 400 illegal firearms in Basilan, making him first Philippine president to witness the gathering in the province. Mali ang UNTV. Ito ang tama. O i-correct natin ha. Mali yung pagkako-conceptualize ng UNTV. O para in fairness naman dito kay Rodrigo Duterte, baka sabihin ng mga DD shit, sinisiraan ko siya. Wala tayong pagnanais na manira rito. Inilalahad lamang natin ang katotohanan. At ito ang katotohanan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahang Pangulo na nag-witness para po sa decommissioning ng 400 illegal firearms diyan po sa lalawigan ng Basilan. Yun po ang tamang balita. UNTV, talaga kayo, baguhin po ninyo yung balita ninyo. Mali po yan. Ang tama pong balita, yung binasa ko na po kanina lamang. President Ferdinand R. Marcos Jr. made history for being the first Philippine president to witness the decommissioning of some 400 illegal firearms seized in Basilan, symbolizing the commitment of the government and all stakeholders to peace. Babaguhin ko mamaya yung title, baka ma-fact news tayo eh. Ma-fact check pala. Mali yung title ko dahil po doon sa pagkakamali ng UNTV. Although the ceremonies that we have here is really very simple, it is a symbolic of a very important day because this is a testament to the commitment of all stakeholders to peace. Yan po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At talon tayo doon po sa actual interview ni Pangulong Bongbong Marcos sa harapan po ng media diyan po sa Basilan ng mga oras na yon. Pakinggan po natin dito ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Although the ceremonies that we have here is really very simple, it is symbolic of a very important day because this is a testament to the commitment of all stakeholders to peace. But as I said in my speech, when we talk about peace, it does not only mean the cessation of violence. What it also means is that we continue, that we, the national government and the local governments and the autonomous government all work together to make sure that the livelihood and the progress will come to Basilan and all of the other provinces who were once areas of conflict. And this is the most important thing. And that's why it is very significant also. I am the first president to be able to come here because this was ground zero in the time of the fighting. And so it is a very clear landmark on the progress that we have been making in bringing peace to
southern Philippines. How do you address the current effect of El Niño in Mindanao and other provinces? Well, the Mindanao has a different effect of the El Nino in various ways. Although up in Luzon and in Visayas, especially Western Visayas, we have a very large effect of drying up and water supply. Dito naman, dito sa South, kakabaha naman tayo. So we have to have a different response. So we will continue to do that. And what we are trying to do, especially now, because we are trying to develop the livelihood, the agri-fisheries, as I mentioned, all of these things will need a good supply of fresh water for irrigation and also fresh supply of water for consumers. And that infrastructure will now we will now have to start to build. Mr. President, Mr. President, is this the first time that you witness this kind of destruction of weapons? And do you have any plan to, do you expect that this will be also replicated in other provinces in Mindanao? Well, no, it's not the first time that I have seen this. We have been. This is an ongoing process, and it doesn't need to be replicated in other provinces. It's ongoing. This is continuously ongoing under the auspices of the United Nations, the EU, all of our partners abroad as observers to look at and see that the decommissioning of weapons continues. So patuloy lang. We are still ongoing in the process, and we are still trying to bring those who are still fighters to come down from the mountains and to join society. And we, for our part, will continue to support everything that they need in terms of. Ngayon mga tol, ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay pagpapakita lamang na ang kapayapaan matatamo sa maayos na paraan. Kasi alam niyo yung polisiya ng mga Duterte diyan po sa City of Davao, kung naging matagumpay man sila diyan sa Davao, hindi po yan mangyayari sa buong Pilipinas. Bakit po natin sinasabi yan? Ako kasi hindi naniniwala doon sa the end justify the means. Mas baligtad. Yung normal na paniniwala, the means does not justify the ends. Yan yung po yung yung mas pinaniniwalaan ko na kapag ang kaparaanan ay mali, kahit ang maging resulta nitong maganda, hindi po yun magiging maayos kailanman. Kasi ang paniniwala ng mga Duterte, pagka-kriminal ka, patay ka. Pagka-rapist ka, patay ka. I-share ko lamang sa inyo mga tola. Yung pahayag nitong si Mayor Baste Duterte sa nakaraang talumpati niya. Pakita ko lamang po sa inyo ito. Although hindi po siya Tagalog, pero may translation po ito. Yan na. Dali po. I-play natin. Tatay Mayor. Yan. Ito i-play po natin ito. Ganito po yung polisiya ng mga Duterte diyan sa Davao Tumahimik ang Davao, sabi nila. Pero hindi ito mangyayari sa buong Pilipinas. Sapagkat sa bawat pamilya na nawawalan po ng buhay, kahit sabihin po ninyo na kriminal ang mga tao na yan, yung i-create po nitong impact doon po sa pamilyang nawalan po ng kanilang mahal sa buhay, kahit kriminal yun, mag-create po ito ng panibagong problema. At ganon ang nangyari sa nakalipas na 6 na taon, kaya hindi po tumahimik ang Pilipinas. Ganito hindi ako nagsisinungaling sa sinasabi natin dito. Sapagkat ito ang polisiya ng mga Duterte sa Davao. Panoorin po ninyo mga tol. Sa unang hubot ang Davao. So, natay mayor kani adto, manahimong presidente na to. Stricto kaayon ni siya. Grabe. Babasahin ko na lamang yung translation Basahin ko po ang translation habang nagsasalita itong si Baste Duterte. Si Baste ba to o si Pulong? Si Pulong yata. Sino ba yan mga tol? Si Pulong o si Baste? Kung sino man siya, wala akong pakialam. Tuloy tayo. Noon magulo ang Davao.
Meron tayong mayor noon, naging presidente natin at sobrang stricto sa atin. Sobrang stricto talaga. Ang plataforma niya, hindi talaga nagbago. Simula pa umpisa. Okay, hintayin lang natin translation. Drugs, criminality, at corruption talaga yan. Alam nyo kasi, huwag na nating pahabain ang usapan, hindi lang dito sa Davao, pero sa buong bansa. Yan talaga ang problema natin. Yan ang rhetorics ng mga Duterte, di ba? Kaya ngayon, nailagay dito ngayon, kayong mga kriminal, kung pedophile, rapist ka, papatayin kita. Kung kidnapper ka, holdupper ka, papatayin kita. Ano pa ang sinabi niya rito? O, palakpakan ng mga tao. Kasi Bisaya naman yung sinasabi, kaya di natin maintindihan. Kung tapos na, nasa gobyerno ka, kakalabanin talaga kita, kurap ang sinabi niya. O ganyan. Ipinakita ko lamang sa inyo mga tol kung ano ang pulisiya ng mga Duterte diyan sa Davao. At in-apply nila ngayon ito sa buong bansa. Nangyari sa Davao, tumahimik daw. Ayun naman ang sinasabi ng mga taga Davao kasi natatakot sila. Pero sa buong Pilipinas ba nangyari? Hindi. Kasi libo-libo ang namatay. Sa libo-libong namatay na yan, ang bawat pamilya na nawawala ng mahal sa buhay nila, nagkakaroon po ng emosyon sa kanilang mga puso, galit. At magkikreate iyon ng panibagong problema. Yun ang sinasabi natin dito. Hindi mo ma-justify ang actions mo kung mali ito, kahit maganda ang maging resulta dito. Maling-mali po yun. Kaya yung ganong uri ng pamumuno, hindi na po dapat bumalik yon dito sa Pilipinas. Tama na po ang 6 na taon na malaking pagkakamali. Na malaking pagkakamali. Kaya ipagpatuloy po natin. Hindi porkit nag-uulyanin na itong si Rodrigo Duterte, mananahimik na lamang po tayo at titigil po tayo. Huwag ganon. Kung sila nga, patuloy silang naninira sa ating Pangulo at sa ating unang ginang. How much more? Yung kailangan po nating sabihin ang katotohanan para yung mga bagong botante hindi na mauto ng mga Duterte. Dahil kapag hindi po tayo nagsalita, ang mga kabataan na ito, na mga bagong botante, baka mauto pa po ito ng mga Duterte at bumoto sa kanila. Dinaulit na naman ang 6 na taon na patayan dito po sa Pilipinas. At ayaw na po natin nun. Ako, di ko na may experience yun dahil wala na ako sa kapulisan. Pero sinasabi ko sa inyo, noong 2016, sa unang bugso ng Oplan Tokhang, eksperyensado ko yan. At hindi ko kailanman ninais yun, pero wala kang magagawa. You have to follow orders. Otherwise, ano ang sinasabi ni Colonel Busita? Marirelieve ka sa pwesto mo. Okay lang kung marirelieve ka sa pwesto mo eh. E paano kung ipatapon ka pa sa Mindanao? Katulad ng mga ginawa ni Rodrigo Duterte sa mga di umano'y gumawa daw po ng irregularidad pero wala namang nakasuhan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pinatapo nila sa Mindanao na si Sergeant Mayo, hinuli at kinasuhan, ngayon nakakulong na. Nag-aantay na lamang ng pagtatapos ng paglilitis sa kanya para maparusahan ng life imprisonment kapag ka napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Yan ang katotohanan mga tol.